Standby Super Balita sa umaga nationwide. Standby! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 3:30 minuto makalipas ang alas 7. Handog sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes-Zabel. Miyerkules po kayo, ika-15 sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Sa ating mga headline, samahan ng mga magsasaka, pinagtataka ang patuloy na pagtaas ng farm gate price ng palay sa panahon ng katatapos lang ng anihan. Bentahan ng Noche Buena items matumal pa ayon sa samahan ng mga grocery store. Volume o dami ng mga sakyan sa Metro Manila inaasang tataas ng 15% ngayong panahon ng Kapaskuhan ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, MMDA. Department of Labor and Employment pinalalahanan ang mga employer na ibigay sa takdang panahon ang 13th month pay ng kanilang mga empleyado. Pangulong Bongbong Marcos bumiyahe na po sa Amerika para dumalo sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Desisyon ng Sandigan Bayan noong 2012 na nagbasura sa ill-gotten wealth case laban sa mga Marcos pinagtibay ng Korte Suprema. Grupong Hamas handang magpalaya ng 70 bihag kapalit ng 5 araw na tigil putukan. Ikatlong batch ng mga Pilipino at asawa nilang Palestino na indilikas sa Gaza Strip nakauwi na ng Pilipinas. Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio Flash Report. Ayan na. Samantala, ito pare ha. Yan Uy, na. mukhang biglang kumambyo Sos. ha. Sasakyan ng isang kongresista kabilang sa mga hinarang. Ayan. Diyan po sa EDSA Busway. Sino yan? Sino yan? Alan Gato, sinong congressman yan? Alan. Driver lang ang Pero kanino sasakyan? Kanino sasakyan? Binabanggit, nakita natin no, binanggit sa atin ni Colonel Bong Nebria, pero nakiusap na wag na munang banggitin etong may-ari ng sasakyan na kongresista dahil hindi naman siya sakay nung sasakyan. Hindi, para alam ni congressman na Oo, yung tao niya tao lumalabag. niya. Baka tanggalin pa ni congressman yan. Napahiya. Ay, nako. Mapapahiya si Oo. congressman yan. Ay, talaga ba papahiya kapag nabanggit ay babanggitin na ba natin? Pagkitin mo, transparent tayo dito eh. Kasi yung mga ibang hinuhuli natin na Kuyang Muelo at Kuyang Joel. Basta check tayo na tao ni congressman yan ha, baka hindi naman. Ay, may nakalagay kasi doon sa plaka. Makikita naman dyan sa mga kuha ng video natin dyan na Anong ano? 8 yung puling-puti na Tapos? SUV. Pagkatapos 17 ay... Congress. CA, ano ba yung CA? Pero 19 Congress na tayo ngayon. Doon sa plaka pa lang, binabanggit nga ni Colonel Bong Nebria, dapat nakalagay dyan 19 Congress. Yung protocol plate. Pero nakalagay dyan 17 Congress. At nung kausapin, binanggit nga na siya ay driver ni Congressman. At siya ay nagmamadali lang kaya napasok sa busway dito sa may Meron ako bahagi. naalalang ganyan eh. Oo, pumasok sa one way pare. Oh, Pumasok sa one way. tinanggal yung driver. Tinanggal yung driver. Kilala ko rin yan. Hindi niya kinonsente. Hindi kinonsinte. Totoo Hindi ko konsinti ni congressman siguro yan. Oo. Kung Ay, matinong siguradong congressman hindi. yan. Ay, siguradong hindi ko konsinti ni Congressman yan na kapag nalaman niya na yung kanyang driver ay pasaway at natikitan dito sa may bahagi ng bahagi nitong EDSA northbound sa nagpapatuloy na operasyon. Baka magandang tawagan din si congressman. Sino ba ang congressman na nini-name drop nitong driver na to? Babanggitin na natin para at least siguro
Hindi, ganito na lang, Kuyang Melo, no? Subukan natin na tatawagan mamaya, Mamaya, yung tama. congressman. Ay papalam lang natin na yung kanyang driver ay natiketan dito sa operasyon ng MMDA para naman Ang dami niyang violation. tayo kagad. Ang dami niyang violation. Pumasok siya sa busway, hindi naman dapat. Tapos yung kanyang plaka, 17 Congress, sa halip na 19 Congress. Baka nabenta na yung sasakyan pati. Baka na iba ng owner. isa pa yan. Hindi yan. Doon naman sa pinakita ng ORCR, ay nakapangalan pa rin sa congressista, yung sa ORCR. Ay si congressman nga pala. Kaya lang ang problema dyan, Alan Parimelo, nabanggit kasi ni Colonel Nebria, bibigyan niya ng konting treatment ba? Pagsakay ang congressman at saka senador. Congressman, ganun ba? Oo, ang problema, wala si congressman Ayun. na nasakay nung SUV. Pero regardless, kung nandiyan si congressman o wala si congressman dyan, huli dapat yan. Violator yan. Violator, Oo, huli pa bawal rin. kasi. Tiniketan siya ng mga tauhan ng MMDA dahil hindi nga pumayag Oo. itong mga tauhan ng MMDA na kahit sino lalapag na lang, lalo na ganyan. Naalala ko si dating Mayor Fred Lim. Ang sabi, Ay, The law applies to all or none at all. None at all. Ay, Diba? totoo yan. Oo, kaya ngayon yan, natiketan at pagkatapos, ayun, nako, pakamot-kamot na lamang yung driver nung matiketa ng mga tauhan ng MMDA. At maliban dyan, nasa 22 pa na mga sasakyan at karamihan ng mga motorsiklo yung natiketa ng mga tauhan ng MMDA sa nagpapatuloy na operasyon nila sa mas mahigpit na pagpapatupad sa EDSA busway at mas mataas na multa kasunod na rin ng implementasyon ng bagong batas trapiko na may kinalaman dito sa pagdadaan sa may bahagi ng EDSA busway. Ako sa Gatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio Flash Report! Bantay Panahon! Apektado po ng share line o salubungan na mainit at malamig na hangin ang Katimugang Luzon. Dulot po nito ang Metro Manila, Kabikulan, Calabarzon, Isabela, Quirino, Aurora, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar makakaranas na maulap na papaw rin na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Umihira naman ang hanging amihan sa Hilaga at gitnang Luzon. Kaya yung mga lalawigan po ng Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at nalaluming bahagi ng Cagayan Valley ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Ang Ilocos Region at mga nalaluming bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon ay magkakaroon po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papurin na may pulupulong mahinang pagulan dulot naman ng amihan. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide! Ipinagtataka ng isang samahan ng mga magsasaka ang patuloy na pagtaas ng farm gate price ng palay sa panahon kung saan katatapos lamang ng anihan. Ayon kay Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, meron anyang ilang lugar sa Ilagang Luzon na umakyat na sa 30 piso kada kilong farm gate price sa palay na senyalis umano na may problema sa supply. Dito sa Northern Luzon may mga napapalitaan. Parang kasi nga wala nang ani doon, nauna silang natapos, medyo nag-aagawan yung mga trader doon sa natitira, kaya medyo sumisipa ang presyo doon. Well, pero it's still a sign na medyo may problema sa supply. Bakit sila nag-aagawan katatapos lang ng ani? Kasabay nito ay nagbabala si Montemayor na posibleng mahirapan ang bansa na magangkat ng bigas sa susunod na taon. Batay po sa nakalap na impormasyon ni Montemayor, nagbenta na in advance ang Vietnam ng supply ng kanilang bigas sa ibang bansa para sa susunod na taon. We have to prepare, no? Kasi may mga naririnig akong balita like Vietnam kung saan tayo bumibili ng almost 90% ng ating importer. Lahat ng mga supply daw nila nabenta na nila parang in advance. May narinig ako na baka by next year baka wala na rin tayong mabili, ano? Kung hindi anya kikilos ang gobyerno at hindi mag-aangkat ng bigas ngayon, tiyak na kukulangin ang supply natin, lalo na tinaasa ang tatagal lamang ng hanggang Pebrero ang supply ng lokal na bigas. Pagdating ng February, paubos na yung stock natin kung walang pumasok na importation. Unless pumasok ang gobyerno at maghahanap ng paraan na makapag-angkat sila ng bigas na para lang sa
regular meal na para sa mahihirap. Tinig po ni Raul Montemayor, National Manager, Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Nababahala na ang ilang rice retailers sa lungsod ng Davao sa halos linggo-linggong pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Boyet Altos, may-ari ng bigasan sa Bangkerohan Public Market, simula pa noong nakalipas na buwan ay unti-unti nang tumataas ang presyo ng kada sako ng bigas na ibinabagsak sa kanila kahit panahon ng anihan. Halos 2 piso kada sako ng imported na bigas at piso naman sa bawat sako ng lokal na bigas ang pagtaas kada linggo. Nangangamba si Altos sa paunti-unting pagtaas ng presyo at posibleng sumipa sa 60 piso ang presyo ng bawat kilo ng bigas sa mga susunod na buwan at lalong mabawasan ang binibili ng kanilang mga customer. Sa ngayon ay naglalaro sa 50 piso hanggang 57 piso ang presyo ng kada kilo ng bigas sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Pinaimbestiga na po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR ang naranasang fish kill sa Cavite. Paniwala po ng grupong Pamalakaya, posibleng may kaugnayan sa dredging o pag-ukay sa lugar ang fish kill sa Manila Bay. Partikular na nagkaroon po ng fish kill sa Canacao Bay dyan sa lungsod po na Cavite dahil umano sa mababang kalidad po ng tubig. Naniniwala ang Pamalakaya na nabulabog yung mga isda sa ingay na dulot po ng pag-ukay, gayon din sa ibinugang latak ng mga barko na nagdulot naman ng polusyon sa tubig. Matumal pa ang bentahan ng Noche Buena items sa mga grocery store sa kabila ng nalalapit na Pasko. Sa katunayan, sinabi ni Stephen Kua, Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, na halos zero ang benta ng Noche Buena items. Naniniwala si Kua na epekto ito ng nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections. Hindi kasi pinayagan ng Commission on Elections na magpakain at mamigay ng kahit na anong uri ng regalo, kabilang na ang grocery packs nung election period. Zero pa. No? Very strict ang COMELEC eh. Very strict. Bawal magkumpol, bawal magpakain, vote buying na raw yun. So, walang nangyari itong connection tsaka itong undas. Hindi masyadong gumalaw ang benta. Isa rin anya sa dahilan ng paghina ng bentahan ng Noche Buena items sa Metro Manila ay ang pagdami ng mga itinatayong grocery store sa mga probinsya. Result of so many stores being set up, no? Na tinatayo all over the countryside. So, yung mga ibang uuwi, doon ang mamimili. So, umikot ang pera. So umikot parang ang pera siya? sa countryside. Ang tinig ni Stephen Kua, Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Unti-unti nang nararamdaman ang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Bong Nebriha, hepe ng Task Force for Special Operations ng Metro Manila Development Authority MMDA, inaasahan po nila madaragdagan ng 15% volume o yung dami ng mga sasakyan sa Metro Manila ngayong holiday season. Yan ay dahil inaasahan ang pagdami ng mga namamasyal at mamimili sa mga shopping mall. Ito ang pangunahing dahilan kaya kinausap ng MMDA mga shopping mall na baguhin, i-adjust ang oras ng kanilang operasyon mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 po ng gabi. Tatagal po yan hanggang January 8. Ayon kay Nebriha, sa bagong mall hours, hindi makakasabay sa kalsada yung mga taong pumapasok sa opisina at yung mga pupunta sa mga mall. Ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Yan ang kanilang mga empleyado. Ayan Pinatitiyak ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer sa pribadong sektor na ibigay sa kanilang mga empleyado ang kanilang 13th month pay sa takdang panahon. Sa abiso ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, nakasaad na dapat makuha ng mga empleyado ang kanilang 13th month pay nang hindi lalagpas sa December 24 o bisperas ng Pasko. Dilinaw din ng DOLE na wala itong papayagan na anumang kahilingan para sa exemption o kaya ay pagpapaliban sa pagbabayad ng 13th month pay. Para matiyak ang pagsunod ng mga employer, pinagsusumiti ang mga kumpanya ng compliance report sa establishment report system ng DOLE hanggang January 15 ang susunod na taon. Samantala, halaga ng nasayang na bakuna kontra COVID-19 umabot sa 11 hanggang 12 bilyong piso ayon kay Senator Pia Cayetano. Nimfarabelo Nimfa. Aabot sa 12 bilyong pisong pera ng bayan ang nasayang sa mga bakuna kontra COVID-19 na binili ng gobyerno na hindi nagamit. Lumitaw yan sa gitna ng pagtalakay ng Senado sa budget ng Department of Health para
para sa susunod na taon. Ayon kay Senator Pia Cayetano na nagdepensa sa DOH budget, nasa 49.7 million doses ng bakuna ang nasayang dahil inabutan ng expiration at iba pang dahilan. Sa bilang na yan, 23.5 million doses ang binili ng gobyerno at sa presyong 500 pesos bawat dose, yan ang nagkakahalaga ng 11 hanggang 12 bilyong piso. Ang 26.2 million doses naman ay donation ng COVAX facility at iba't ibang bansa. Sabi ni Cayetano, batay sa paliwanag ng DOH, hindi nakakasurpresa ang vaccine wastage dahil napakaigsi talaga ng shelf life ng mga bakuna kontra COVID-19. 6 na buwan lang ang itatagal ng bakuna at may mga donation pa mula sa abroad na 1 buwan o kaya 3 buwan na lang ang shelf life nung ibigay. Para sa susunod na taon, wala nang hinihinging budget ang DOH para sa pagbili ng mga bakuna laban sa COVID-19 dahil may donation muli ang COVAX. Halos 353.5 o 353.3 billion pesos ang panukalang budget ng DOH sa taong 2024. Ako, si Nympha Ravelo ng GMA Super Radio, DZBB, dapat totoo. Kahalagaan ng pagbabakuna kontra pneumonia sa mga nakatatanda binigyang diin ng Department of Health. Manny Vargas, Manny! Hindi nga dapat maisantabi ang importansya at ang bisa ng pagbabakuna ng mga senior citizen bilang proteksyon sa mga sakit. Ito ang binigyan diin ng Department of Health kasabay ng pagtalima sa World Pneumonia Day kahapon. Pinangunahan ni DOH Undersecretary Enrique Tayag ang unang anibersaryo ng RACE o yung Raising Awareness on Influenza to Support Elderlies. Sa nasabing aktibidad, binuhay ng kagawaran at mga stakeholders ang commitment nila sa pagtutulungan upang pangalagaan ang kalusugan ng mga nakatatanda sa pamagitan ng pagbabakuna, kabila na nga sa sakit na pneumonia. Kasama ng DOH sa aktibidad ang Philippine Foundation for Vaccination Incorporated, ang National Institutes of Health, Institute of Aging Health at ang Philippine Society for Microbiology at Infectious Diseases Incorporated. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. O ito na amihan, andyan na hamog. Mga kapuso, nako, tuntua po si virus. Sa ganitong klase ng timplada po ng panahon. Kaya dapat mag-ingat po tayo, bantayan po natin ang ating katawan. Pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ng katawan, wag po itong babaliwalain. Unahan po natin ang sakit, magpakonsulta kaagad sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor. Pagka may gamot na inireseta po sa inyo, sundin at inumin. Wag pong hatiin ang gamot. Di tayo gagaling pagka hinati ho natin ang gamot. Di na dapat hinahati ang gamot. Bakit? Eto na po. Dekalidad, abot kayang gamot. RightMed. Opo, wag po kayo may magtanong. Hanapin po yung check ng RightMed. Para sa listahan ng RightMed products, bisitahin kanilang Facebook page o website, mga kapuso. www.rightmed.com.ph. Huwag din pong kakalimutan, if symptoms persist, consult your doctor. Yung mga ka-Rightmed po natin sa Tabaco City, dyan sa Albay, sa halagang 150 pesos, pwede na kayo magpa-check up po sa doktor. Bisitahin po ang JMed Pharmacy sa Siga Avenue, dyan naman sa lungsod po ng Tabaco. Oras, alas 7:20. Radyo na. TV pa! Kortesiya na. Disiplina pa! DZWB Super Radio Number 1. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alkohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhin walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Nananaig ang di natitinag nating samahan dahil GMA Radio pa rin ang number 1 AM station ang Super Radio DZWB at number 1 FM station ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso.